Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Dr. Tony Liachon. Isa po akong independent health reform advocate. Isa po akong manggagamot sa Manila Doctors Hospital. At ito po ang reseta natin po para sa araw na ito. Now, kailangan ho natin ngayon ng pagre-reset ng ating lifestyle, pagre-reset ng ating mindset para mabuhay ho tayo ng maganda at mahaba. At ang topic ho natin para sa araw na ito at sa mga susunod pa ay tungkol sa prevention. Alam niyo ho kung bakit? Bawal ho magkasakit. Yan ho yung sinasabi ngayon ng maraming tao. Hindi ito advertisement ng isang bitamina na nakasikatan natin. Nakakalunos isipin kasi recently, marami pong pasyente ang nahospital at walang pambayad po sa hospital, down payment. Yan. Ang iba naman, hindi na nakakarating ng hospital kasi wala hong pera, di ba? Kaya ngayon, ang pinakamayaman ngayon ay kung sino ho ang pinakamalusog. Yan ang gusto kong sabihin ho sa inyo. At wala siyang sinisino kay mayaman, kay mahirap, kay lalaki, kay babae, kay bata, matanda. Lahat ho ngayon ay nabibiktima ng sakit, particularly ng lifestyle diseases. Ano po ba ang lifestyle diseases? Sa World Health Organization, ang pangalan niyan ay non-communicable diseases. Yan ay about 80% ng mga sakit ng mundo at ng Pilipino. At yan, kung hindi natin madidetect earlier, maaaring ikamatay natin. So, anong mga sakit ito? Top on the list sa Philippine Statistics Authority at ng Department of Health. Alam niyo po ba kung ano? Sakit sa puso. Number 1. Number 2, cancer. At ang number 3 po ay stroke. Right? Dahil sa hypertension, alta presyon. At ang pangatlo na nakakagulantang ay yung mga nagdadialysis dahil sa uncontrolled diabetes at saka hypertension. Itong apat na ito ay gumugugol ang bansa ng almost 800 billion at 4.6 or 5% ng ating gross domestic product. Sa makatuwid, kung natin mapiprevent ito, ilang bilyon ang ating matitipid para magamit natin sa ibang bagay. Kaya yan ho ang ating topic ngayon. Ngayon, ang naiisip ko ay meron ho akong pasyenteng tunay. Pero siyempre, hindi natin papangalanan dahil siyempre sa Data Privacy Act. Pero kailangan natin gawin yan for early detection at saka check-up ang una natin. Ngayon, ang una, kailangan malaman mo kung ikaw merong katangian para magkasakit o mamatay sa mga sakit na ito. Tama po ba? Ngayon, meron hong tinatawag na risk factors. Sino yung taong madaling mamatay? Dalawang topic na lang kasi nakakagulat eh. High blood at saka heart attack. Yan ang topic ko ngayon na gusto kong isaalang-alang muna. Kasi yung cancer kasi, matagal ka pang pahihirapan mamamatay. Pero ito, kunyari, di ba kakikita lang natin isang araw, ba't patay na siya? Yung mga ganon. Yun yung mga nakakalungkot eh. Kasi that is preventable eh. Samantalang yung cancer kasi, do yan ang kinamatay ng daddy ko, ng mami ko, matagal. Kaya lang, pahihirapan ka pa rin. Gastos, hirap, side effects. Yan. Yung isa naman, yung dialysis, a separate topic yan. Gusto ko muna yung nakakagulat na namamatay. Bigyan kita example kung sino yung mga yan. Fernando Poe Jr. Sino mag-aakala? Isang sikat na aktor, bigla na lang hong mamatay sa stroke. Siya ang pinaka-sikat na kilala natin, di ba? At sa heart attack naman, ay isang kilala po na commentator at broadcaster sa sports. Ang pangalan niya Manolo Chino
Trinidad. Kaya mahalaga nating i-discuss yan. Ngayon, ano yung mga risk factors na yan? Ito ho, Ang unang-una, yung hindi natin mababago. For example, genetic history. Tinatanong kung meron kang mga magulang na may sakit na ganito. Right. Pangalawa, karamihan lalaki ang nadadali. Pero pareho na rin mga babae. Bakit po lalaki ang nadadali? Kasi mga lalaki, sila ho ang naninigarilyo at umiinom ng alak. At ang alak at sigarilyo and even vaping, yan ay mga masasamang produkto. Kaya ang gobyerno natin, tinataksan nga ho yan para sa ganun, hindi ka makabili. Okay. At ang pangatlo, pag may history ng premature na namamatay sa bahay. For example, meron ako isang pamilyang pasyente. Akalain mo ang mga edad nila less than 60. Yung isa na bypass, isa na angiogram. Yung isang babae, pinatest ko lang. Pero walang sakit akalain mong positive din. So ibig sabihin, walking time bomb yung babae. So ibig sabihin, genetic. Now, hindi mo na mababago yan. Unang-una, hindi mo pwedeng piliin na magulang mo. Pwede mo bang piliin? Hindi ka naman pwede magpalit ng inyong kasarian dahil yan talaga ang sayo. So kahit magbago ka ng sex, ng gender, lalaki ka pa rin. Yung ganun pa rin yun, di ba? Ang pangatlo, yung premature death ng family member. Yan. Hindi natin mapipredict yan. Now, doon naman sa pwedeng baguhin. Ito pwedeng baguhin. Nakikita nyo itong mga pagkain na ito. Ito ay malagim ho ito. Ang aalat ho nito, ang taas ng calories ito. Kaya nandito ito, kasi ito yung kinakain natin. Yan. So, if you can change your diet, if you can exercise, yan. At mapipigilan nyo yung paninigarilyo at pag-inom ng alak at makakapagpahinga kayo, ay magiging okay kayo. Yan yung tinatawag nating early detection. Ang tawag dyan risk factors. Kaya dapat bawasan nyo yung risk factors ninyo. Alam nyo, ang risk factors nahahati yan sa tatlo. Mild, kung tatlo lang ang risk factors, mabibilangin mo. Kung 6, kunyari ikaw ay may matanda na, tapos ikaw ay may minana, may premature death, ikaw ay naninigarilyo, ikaw ay uminom ng alak, ikaw ay mataba, di kota ka na, moderate. Tapos hindi ka pa nag-exercise, mainitin pa ang ulo mo, tapos wala kang tulog, di yan severe. Kaya madaling matodas yung mga taong ganyan. Kaya sorry po yun yung nabanggit ko lang, kasi wala ako for a better word. Pero talaga naman ganun madalas tayong matodas di ba? Mas maiintindihan nyo kung ano ibig ko sabihin. So, bawasan nyo yung risk factors nyo. Kasi mahirap po. Ngayon, kaya nakahilera ito, i-discuss ko mamaya ang pagkain ng junk food. Di na ako kumakain ito. Sa ngayon, nagbago ng buhay ko. Alam niyo bakit? Pagpasok ko ng edad ng ganito, nakita nyo, yung pumasok ka ng edad na senior, ang lifespan ng Pilipino, 72. Diyos ko, di 12 Pasko lang yan. At saka summer vacation. So, inambisyon ko, mabuhay hanggang 90. So, lumigaya ako, 30 years pa ako sa mundong ito. Pero kunyari, araw-araw, ang tingin mo para kang 30 years old. Wala kang pakialam kung anong mangyayari sa'yo. Pwede kang kunin ng ganyan lang tapos akala mo, wala na. So, ang ibig ko sabihin, mga kaibigan, self-awareness. Hindi yung gigising ka sa morning, iniisip mo lang, ano ulam natin ngayon? Ganyan. Kumbaga, ang buhay natin, lumalarga lang sa pang-araw-araw na buhay. Hindi natin gustong pahabain ang buhay natin. So, yan ho ang gusto kong sabihin sa inyo. Self-awareness. You cannot actually change your life kung walang discipline. And discipline is destiny. Now,
change your habits because it will change your behavior and it will change your destiny. Yan. So, dyan muna ho tayo at mamaya babalikan ko natin ng topic na yan. Ako po si Dr. Liachon. Ito po ang reseta at magbabalik po tayo maya-maya po. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon, Independent Health Reform Advocate. At ito po ang atin pong continuation ng reseta para sa araw na ito. Ngayon, ikikwento ko sa inyo ang isang pasyenteng muntik na pong mamatay dahil hindi ho siya nagpapacheck up. Isa ho siyang 75-year-old na female. Ang akala lang niya po, yung kanyang nararamdaman ay tinatawag ng heartburn. So, hindi niya alam na yun pala, maatake na siya sa puso. At hindi rin niya alam, akalain nyo, hindi niya alam high blood siya. Pagpunta niya ng clinic, ang BP niya ay 180. At, siyempre, unang saltada, dami nating pinagawa. Hindi ako makapaniwala, the next day, tumawag ang emergency room, at siya ay nasa ICU. Imagine mo, chinek up mo, and then the next day, ganun kabilis eh. So, ibig sabihin, yung mga nararamdaman natin, akala natin, sakit sa tiyan, or ganito, yun pala, yun na yun. Kasi they can present in different ways. So, akalain mo, pag kita ko ng pangalan, ito yung nakita ko kagabi ah. E di ngayon, uso na nga kasi ngayon ang gamutan ng Viber, pinapadala yung X-ray, yung ECG. Kalain mong may heart failure. Ibig sabihin, malaki ang puso at may tubig na. Ibig sabihin, matagal na siya may sakit. O di dagli-dagli ang nurse aid namin. Pagkatapos namin gawin yun, hindi handa magkasakit. Imaginein mo. Mabuti na lang sa aming hospital, meron kaming social service at naibsan yung gastos niya. At dahil nadala kagad siya sa hospital, 2 araw lang siya sa ICU. Imaginein mo kung magkano ang gastos. Alam niyo po ba ngayon, hospital ngayon sa hospital, payat po or mahina, payat yung word, or mahina ang 50,000 sa ICU. Kung meron kang ventilator, 100,000 kada araw. Biro mo yun, saan mo kukunin yun? So, tagilid. Mabuti na lang, may social service, hindi nagpabayad ang mga doktor, at na-menos yung gastos, nakalabas siya in 3 days, 5 days lang. Pero, muntik na siyang mamatay. At nung iniistoryahan ko na kung ano nangyari, eto pala ang siste. Alam niyo po, wala siyang check-up. Hindi niya alam ang BP niya. Hindi ho siya nagpapalaboratory. Akalain nyo, meron na palang chronic kidney disease. So, ibig sabihin, matagal na yung high blood niya. Mataas din ang sugar niya. So, ibig sabihin, that day lang, paano kunyari, hindi niya ako nakilala at wala siyang pupuntahan, paano na yun? At kung ikaw ay nasa probinsya, kunyari, umuwi kang probinsya, inabot ka sa probinsya, saan ka, kunyari, nasa liblib na po ka, nasa baryo ka, may ICU ba doon? Di wala na, goodbye. Kaya yun ho yung mga sinasabi natin na swerte pa rin sa buhay natin. Ngayon, kung titingnan natin, bakit ho nagfe-fail ang mga pasyente? Ikikwento ko sa inyo. Alam niyo po ba ang salitang doktor ay nanggaling po sa katagang docere or docere, Latino. Ang ibig sabihin ay to teach, magturo. Kaya ang doktor, bago manggamot, nagtuturo muna. So, anong kakulangan ng mga tao sa buong mundo? Kahit matalino or hindi matalino, basta't sa kalusugan, tingin ko lahat bobo eh. Walang nag-aaral ng kanilang kalusugan. Tayo kasi, parang gusto natin mag-enjoy lahat eh. Pero ang buhay natin, nakasalalay ho yan sa health. Now, education ho ang una dahil
ignoramus ang mga tao. Ang ignorance ang first na problem. So, education is key. Ang problema, hindi tinuturo yan sa paaralan. Dapat tinuturo yan, elementary, high school, and even college on how to be healthy. Eh, problema, walang structured education. Now, nung lumabas ang social media, lahat ng tao sa social media nakikinig. Eh, ang daming fake news. Pangalawa, ito, alam niyo po ba ito mga ito, ang taas ng calories ho nito. Ang taas ho ng alat ho nito. Yan. Maalat na, taas ng calories, ang iba dyan matamis, ang iba mataba, eh yan ang kinakain natin. Oh, so, eh yan ang mga murang kainin eh. Di ang dami nagkakasakit. Now, pag hindi ka nagpa-laboratory, paano malalaman diabetic ka? Eh, numbers yan eh. Paano malalaman ang cholesterol mo? Paano mo malalaman ang function ng kidneys mo? Paano mo malalaman na dadamage na yung atay mo? Kaya kailangan, kung ikaw po ay isang tao po na health ang inyong tinitinan, lahat po ngayon, above 20, kasi maaga na nagkakasakit, magpa-laboratory kayo, pa-ECG kayo, pa-X-ray kayo, kahit man lang isa sa isang taon. Pero pagka kayo tumatanda na, above 40, eh siguro dapat every 6 months, lalo na kung may sakit kayo, nagpapa-check up kayo. At kung kayo talaga may sakit, baka every 3 months, nagpapa-check up ka. Kasi mahirap po yan. So, laboratory is important. Ang number 2 reason bakit pumapalpak, no? Ang mga terms ko yata, pangkanto na. Pumapalpak. Oo. Ang nangyayari po kasi, ang dami yung tao pasaway. Alam niyo yung pasaway? Alam ng mali, ginagawa pa. O, sabihin ko sa inyo. Alam na maraming tao na masama manigarilyo. O, masama mag-vape. Masama uminom ng alak. Pero anong ginagawa? Inom pa rin. Ano, parang walang bukas. Oo. Parang imbudo sa amin, no, sa probinsya. Parang imbudo, inom ng inom. Parang walang bukas. O, di ba? Tapos, ito pa yan ha, ito matindi niyan. Ang pulutan ng mga yan, eh syempre, di matataba. Tama ba? O, eh paano? O di lalo ka magkakasakit niyan ng kakainin mo. Puyat ka pa, o di wala kang tulog. Ngayon, paano ka makakapag-exercise kung lasing ka the previous night? O, eh nauso pa, modern times, yung Netflix. At ang iba, babad ang social media. Wala nang tulugan. Meron ako pasyente, alas 4 ng madaling araw natutulog eh. Gigising 11. Yun ang naging habit niya. Eh, paano ka mabubuhay ng matagal nun? Wala kang pahinga. So, ang pangatlong rason kung bakit pumapalpak kayo sa health, o tayo, wala kang plano. Plan de vida. Ibig sabihin, plan of life. Kunyari, ito na lang, sabihin sa inyo. Pagising ng mga bata minsan, Pa, anong ulam natin? Para bang ang buhay? O, yan na lang ang ulam natin, hotdog, bacon. Kumbaga, ang buhay natin, tungkol lang sa pagkain. And then, hindi pa natatapos yun. Anong snack natin? Anong snack natin? Hindi pa natatapos yung agahan, ha? Iisipin ka agad kung ano yung lunch, kung ano yung merienda. Para bang ang buhay, puro pagkain lang. Kaya, ang dami sa ating mga kababayan. Pasintabi lang po, Pero ang data po ngayon ng obesity sa Pilipinas, naku po, nakakalunos. 30 to 40% ay overweight po sa Pilipinas. Ibig sabihin, sa isang kwarto, isa sa bawat 3 tao. Magpunta kayo ng mall, bilangin nyo, kada 10, may 3 na mataba. Now, yun ay dahil sa 2 bagay. Kain ng kain, tapos hindi nag-ehersisyo. Kumbaga parang piggy bank eh. Tingnan nyo, pag naghulog kayo ng barya, dahil hindi na-withdraw yun, bigat ng bigat ho lang yun. Tama po ba? O, so kailangan, pag nag-calories ka na pinasok, kailangan ilabas nyo yun. Yun. Tama po ba? Kaya nag-ehersisyo tayo. Kaya yan ang mga lessons na gusto kong sabihin sa inyo. So, isummarize ko lang 3 rason bakit po tayo nagkakasakit
Ang iba na ICU, iba namamatay. Number 1, ignorance. So, be educated about your health. Number 2, huwag tayong pasaway. Meron tayong knowledge na alam natin, pero tayo hindi sumusunod doon. Pangatlo, wala tayong game plan. Dapat meron tayong blueprint. Diba, pag gumagawa ng bahay, may blueprint. Kailangan tayong may blueprint. So, mga kaibigan, ito po si Dr. Tony Liachon. At tayo magbabalik mamaya para ipagpatuloy ho itong istorya ng mga tao po na suddenly nawawala sa buhay natin o nagkakasakit dahil hindi nila alam kung bakit po sila nagkakasakit. Magbabalik po tayo. Maraming salamat. Magandang araw uli. Nagbabalik po si Dr. Tony Liachon at ito po ang inyong reseta para sa araw na ito. Ngayon, ang naiisip siguro nyo, paano natin mapiprevento ito? Alam nyo, nung ako'y kindergarten, meron hong isang quotation si Benjamin Franklin at hanggang ngayon, natatandaan ko pa. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Ang tindi nun, ha? Diba? Ang ibig sabihin, mas maganda daw i-prevent kesa ikaw ay magkasakit. Dahil mas matipid do yun di ba? At mas matipid ang prevention kesa ma-hospital ka. So, kailangan ma-prevent natin. Iisa-isahin ko yan. Memoryado ko yan Ang una, pasintabi lang po kasi medyo sensitibo lang ho sa mga nakikinig. Baka batuhin ho yung television pagka narinig niyo po ito. Marami po kasing ganito Naninigarilyo ba kayo? Yan. Huwag na ho tayong lumayo. Naalala niyo po si President Aquino? Idol ko po yun. Nung pinirmahan ho yung syntax, nagpasalamat ako kasi isang presidenteng naninigarilyo, pinirmahan yung syntax law. Pero naninigarilyo ang Pangulo Tapos namatay ho siya at age 61. Pangulo ng bansa, matalino, Ateneo graduate. Pero kinuha ng Panginoon Pangalawa, Fernando Po Jr., isang sikat na aktor. Si Rudy Fernandez, bata, pogi. Kasi pogi natin. Sikat, idol, di ba? Tawag doon, idol. The Boy ang tawag The Boy, di ba? Kaso, alam naman natin, miski sa pelikula na napapanood natin, naninigarilyo din si The Boy. At malakas din nung tumoma, di ba? Kaya, wag na lang din tayo lumayo sa bahay namin. Ilan ho naninigarilyo sa mga kapatid ko. Pati ang aking ama dati naninigarilyo, umiinom din. Kaya ako sinasabi to, real talk ho ang tawag dyan. Real talk, no? Okay. Pangalawa, pasintabi din ho uli, kayo po ba'y matakaw? Makain. Marami ba kayo? Yun ho ba ang kanin nyo, hindi matatalunan ng pusa? Kunyari, kumbaga dapat isang cup lang. Kung kumain kayo, mga 3 cup, ay talagang hindi kayo papayat. At ang kain nyo ay laging karne. At hindi kayo po nagugulay. Naku po, at di kayo nagpuprutas. At ang nilalagok nyo ay puro po soda at saka iced tea. Ay sige nga po, ay magda-diabetes ho kayo. Pasintabi lang wala naman hong personalan to. Number 3, kayo ba nag-exercise? Baka akala nyo sabi ng nanay ko, hindi ko kayo pinanganak para mahiga lang. Kayo mga tao, puro likod lang. Sabi ko, Mami, ano ba ibig sabihin na puro likod? Hindi mo nyo ginagamit ang paa nyo. Ang paa nyo para maglakad. Hindi ko kayo pinanganak na puro likod. Ang ibig sabihin niya, tamad. Kaya nagpatayo kami ng basketball court sa tapat ng bahay namin. Nung ginawa niya yon, pinagbabasketball. Kaya high school pa lang ako, marunong na ako mag-basketball. At yan, ginawa ko sa bahay namin. Nagpagawa ko ng basketball court sa bahay. Kaya, yun ho istorya niyan.
Pang-apat ha, we cannot manage what we don't measure. Sinusukat nyo po ba ang inyong timbang? Paano nyo malalaman kung kayo maayos? Sinusukat nyo pa ang blood pressure ninyo? Kung hindi, paano nyo malalaman? Di ba? Yun ang problema natin. Wala tayong sukatan. Di ba? Basta area lang ng area. Isa, tumutuma ba kayo? NOM-E. Ang tawag NOM-E. NOM-E ba kayo? Alam nyo, pag sa probinsya kayo, pagka alas 5 na, ayun na, tagay na. Tatagay na. Hanggang umaga yon. Noon naalala ko, nasa high school ako, pagkabenta ng palay din ng mga mababait na farmers, akalain yung ando na kagad. Ang tawag ho doon ay ginbulag. Talagang gumuguhit. Talagang doon nauubos din yung kanilang pinangsasaka kasi wala kang magawa di iinom ka. Anong pulutan yan? Di matitindi rin. Pang-anim, may mental health problem ba kayo? Yung sa konting problema lang, nagwawala kayo. Hindi kayo chill. Ako ho, chill na ho ako. Stoic yung personality ang ibig sabihin dyan. Isang example, kaya mahaba ang buhay ho ni Senator Enrile. Naalala nyo? 100 years old na si Senator Enrile. Kasi, naalala nyo, pag debate sa Senado, yung iba sinisigawan na siya, malumanay pa rin siya. Di ba? Malumanay pa rin. Sa debate, makikita mo siya, hindi. Si Jimmy Carter, 99 years old, buhay pa. Chill lang kasi. Dapat chill lang tayo. Number 7, umiinom ba kayo ng gamot? Meron akong pasyenteng ganyan ba't taas ang BP nyo? Iniinom nyo bang gamot? Hindi po. Paano kayo gagaling? Hindi nyo pala iniinom ang gamot. Diyos ko, ano yun? May inom ba yun? Nagpapacheck up ba kayo sa doktor? Paano kayo gagaling? Alam nyo, ngayon, every Filipino is a doctor. Ibig sabihin, lahat ng na-neighbor nyo, marunong mag-doktor. Ayan. Nyari, sabi nung karpintero namin, ito dapat gawin, di ba? Ang isa pa, kayo ba'y natutulog ng 8 oras? Nako, iba ho, hindi na natutulog Kaya, puyat na puyat. Ang isa pa, kayo po ba isang question ko, kayo po ba masaya? Baka naman kayo malungkutin. So, ito ho ang 5 sasabihin ko tungkol sa prevention. Hatiin ko sa 5F. Ang unang F ay faith in God. Dapat maka-Diyos ho kayo. Number 2, family. Number 3, friends. F, Number 4, fitness. At number 5, focus. Yan po, mga kaibigan, ang reseta natin para sa araw na ito. Ako po si Dr. Tony Liachon at ito po ang reseta natin para sa araw na ito.